Bawat hapag ay may kwento. Bawat pagsalo-salo, may alaala. Sa pagkain, nagiging malapit tayo sa isa't isa. Ngunit paano kung maging bahagi rin ng ugnayang ito ang mismong espasyong kinatatayuan ng ating mesa? Dito sa Coloseo sa Davao, makikita ang kakaibang pagsasama ng pagkain at disenyo. Isang espasyong nilikha hindi lang para kumain, kundi para magdugtong ng kwento at relasyon. Architecture is nothing if it is not influential. If hindi naging head turner ang Coliseo na building, it's not influential. It's just another building structure. Sa likod ng espasyong ito ay isang arkitektong naniniwala na ang disenyo, tulad ng pagkain, ay dapat nagbubuklod ng tao. Siya si Jed Obenia, arkitekto at tagapagdala ng bagong lasa sa arkitektura ng Davao. My name is Architect Jed Clinton Obenya. I'm a graduate sa University of the Philippines, Mindanao, batch 2014. I got my license year 2015. Then on, I pursue my private practice. Actually, it's my 10th year anniversary sa industry as a design and build firm. Actually, ang story, agribusiness economics. So, yun yung first course ko sa UP. But ang first love ko dyan, supposedly, was the BS Architecture program. I spent 1 year sa agribusiness economics na program. And one of my schoolmates, we came across doon sa hallway sa CHSS. That time, meron yung open shelves wherein yung miniature model ng mga first year architecture students was displayed. Sabi nung kabatch ko, Jed, yan bang ginagawa mo sa high school natin? Na-realize ko, lagi no. So, napaisip ako, and that time, then I make a bold decision next school year na transfer ako sa architecture. Ang question nyo is about space. Ma-relate ko siya, yun na hallway dun sa CHSS. The hallway provides the open shelves that for me to see na calls me my name ba? Reminds me na you must be here. Yun ang first turning point. Actually, I'm a scholar student. Because of that scholarship, merong tawag na yun parang stipend. That was the very first time na naka-receive ako ng financial assistance na binili ko ng laptop. Doon ko na-embrace ang word na rendering. Doon ko na-discover ang 3D modeling and 3D rendering. That time, SketchUp and SketchUp V-Ray rendering softwares. So pagkakita ko nung rendering, SketchUp, 3D Max, CAD, doon ako na in love. Grabe day ka. Grabe day ang opportunity that we can be able to make just by learning, mastering this software. So yun. Architecture can be used as a platform where you can influence people. If a certain project, if a certain architecture building structure, example, Coliseo, across the street ka pa lang, if hindi naging head turner ang Coliseo na building, it's not influential. It's just another building structure. Pero I think most of the bypassers dyan, kahit yung sasakyan, unsan ni? There's a level of curiosity. Ang Coliseo architecture influence people to come inside. Then when the people come inside, they get curious. Kasi, unsan man ni? It's a bar or it's a restaurant? They will start looking around. Yes, the architecture can be a platform to gather people. This example, Coliseo. This restaurant was just a dream. Sabi niya, gusto ko, sige. So, ano kayo na concept? Okay. The moment na ma-turn over ko to sa iyo, I want you to be reminded that it started with a dream. So, kunyari, siya lang isa dito, pag mag-close na sila, hangad lang siya na, dito kay Starry Night. Itong restaurant na to will be a food destination. Culture, yes. If you notice, it speaks about Davao. Yung mga arts, make it sure na marami kang, it's not just about the food. Dapat, most likely, whoever customers mo dito will really experience the restaurant lang. Nakapunta lang siya sa Coliseo, pero feeling niya nakapunta na siya ng
whole Davao. Sa consultation stage pa lang, I think you can say if kaya mo ba yan na project, capable ka ba yan na project. Pero majority of it, I will say yes, I'm capable even if I don't have experience. Whether you're ready or not, game on. You have time man mag-research. Dapat ganun ang attitude. Kasi if you think that you know everything, you will be contented. And if in sa learning curve mo ba, parang maging plateau ka. It's a never ending na learning curve ba, in this profession. Tiwala na sarili, that's the first and most important investment when you decide to pursue in this industry. Do not question yourself. Question your client. Yun pala ang mahirap no sa design and build sa private practice na sa ngayon, yes, may project ka. The question, what's next? So natapos ko ang project in 1 month time. That time, I was compensated. Feeling ko, mayaman na ako. Tinawagan ko yung mga kabatchmate ko, yung mga laagta diri, libre ko, bugiro kayo. Kaya syempre, kanang na-overwhelmed ba for that kind of amount. So yun, natapos kong project, may pera ako, then the question ko, ano next project ko? Saan ko i-transfer itong manpower ko? Yun yung hindi gituro sa atin. It's not enough na magka-project ka. Kasi kung mag-design and build ka, it will not sustain you if you have no line up of projects. Na to the point na may line up ka, alam mo din ang schedule niyan. So yun ang first realizations ko. Makita nyo yan if you backtrack my page. Yung sa JCO, nandun yung chapel. Na i-connect ko siya sa how will I share the architect as a story. Story yun siya ng community na actually there's no sense of bayanihan. Parang katag-katag kanya-kanya. Then, nung i-present ko yung architecture ko, translation, chapel yun siya, nakita nila yung hope. Nakita nila ang connection na isa-isa. Ay, ikaw di akong silingan, ikaw nagkaila. Actually, naging close sila. To the point na everyone approves my design. Sabi nila, actually, pag ngayon mga project, financially challenge man yan. Pero hindi. Miraculously, merong nag-donate na ako na sa roofing, ako na sa structural, ako na sa... Nakita ko ang modern bayanihan spirit with that project alone. Architecture is nothing if it is not influential. I really make sure, example sa Colosseum, pag enter mo pa lang, dapat you will be feel influenced in any kinds, in any aspects, sa mood mo, sa energy mo. Architecture can be a platform to save lives. Architecture to improve lives. Sa inyo, mga aspirants, aspiring sa profession, keep learning. Keep learning. You should know where do you want to pursue sa profession. Ang bawat disenyo ni Jed ay may layunin, ang magbigay ng puwang kung saan nagtatagpo ang tao. Isang paalala na ang arkitektura ay hindi lang gusali. Ito'y isang karanasang binubuo ng tao, istorya at ugnayan. Sa huli, tulad ng pagkain, ang arkitektura ay lasang sabay-sabay. Hindi lang ito para makita, kundi para malasahan at maramdaman. At sa bawat hapag na ating pinagsasaluhan, may espasyong nagbibigay buhay sa ating kwento bilang tao. Diamonds are made under great pressure.